Problemado ako sa pera ng araw na iyon. May sakit kasi ang anak ko at kailangang maoperahan agad sa ospital. Sabi ng doktor ay hindi na kailangang patagalin pa para maisalba ang buhay ng aming anak. Isa lang ang maaari kong malapitan sa lugar namin, si Mang Vicente. Mayaman ito at talagang isa sa negosyo niya ang magpautang ng patubuan. 5-6 ika nga. May utang na ako sa kanya na hinuhulugan ko ang tubo pero baka sakaling pautangin pa uli niya ako. Kung hindi lang sana kailangan, hindi ako lalapit sa kanya. Pinatuloy ako ng katulong nila sa salas ng kanilang bahay. Inabutan ko doon si Mang Vicente na nagbabasa ng dyaryo. Sinulyan pa niya ako at sinenyas ang lumapit. May ihuhulog ka ba ngayon? Anito sa akin. Napakamot ako sa batok at urong sulong na nagsalita. Pasensya na ho kayo, Mang Vicente. Wala ho akong pera na maibabayad sa inyo ngayon. O bakit nagpunta ka rito? Yamot niyang sabi. Mangungutang ho sana uli ako. Mangungutang? Napatindig ito mula sa pagkakaupo. Hindi mo pa nga nababawasan ang kapital sa una kong ipinautang sa iyo. Daragdagan mo pa. Emergency lang ho kasi, Mang Vicente. Wala akong maipapautang sa iyo. Pasensyahan tayo. Bayaran mo muna ang utang mo, saka ka mangutang sa akin. Maliwanag. Wala akong nagawa kundi umalis na lamang. Gulo ang isip ko at hindi ko alam kung saan ako susuling sa sandaling iyon. Mangiyak-ngiyak ang asawa ko nang sabihin ko sa kanya ang resulta ng lakad ko. Kumusta ang lagay ng anak natin? Usisa ko. Walang pagbabago. Nasa lubong ko sa earning kanina. Sabi niya ilabas ko raw muna ang taxi niya para kahit panggamot kay Junior ay kumita ako. Nagpunta ako sa kinaroroonan ng taxi ni Erning. Mula dito ay kinuha ko nga ang kanyang taxi at aking ipinasada. Subalit talagang minamalas yata dahil nagkataong matumal ang mga pasaherong na isasakay ko. Gabi na nang magsimulang pumatak ang ulan. Tiyak na babaha na naman ang mga kalsada, lalong mahihirapan akong pumasada na isa loob ko. Hindi nagtagal na paraan ako sa isang sabanang lugar. Isang lalaking nakakapote ng itim ang nakita kong nag-aabang ng masasakyan. Malakas ang ulan at alam kong hindi kayang ipangkanlong ng lalaki sa katawan niya ang suot na kapote. Huminto ako sa tapat niya. Binuksan niya ang pinto sa hulihang bahagi at sumakay. Hindi man lamang naghugat ng suot na kapote ang lalaki, kaya hindi ko maaninaw ang kanyang mukha dahil natatakpan at nadidiliman. Saan ho tayo? Tanong ko sa kanya. East Avenue Medical Center. Nagulat ako dahil doon mismo nakakonfine ang anak ko. Ganun pa man walang tanong na inihatid ko siya doon. Subalit nang malapit na kami doon, biglang nagbago ang isip niya. Wala na doon ang susunduin ko. Dalhin mo na lang ako sa Lanzones Road. Anito. Labis akong nagulat dahil nagkataong sa lugar na binanggit niya kami nakatira. May napansin ako sa aking sarili habang sakay ko ang aking pasahero. Hindi inaalis ang pangangalisag ng aking balahibo. Nakakatakot naman ang pasahero ko. Parang kakaiba ang kanyang tinig. Akala mo galing sa hukay na balon. Naisaloob ko habang binabagtas ko ang kahabaan ng highway patungo sa amin. Minabuting kausapin ko ang aking pasahero para maging komportable ako at maalis ang takot. Pasyente ho ba ang susunduin niyo sa ospital kanina? Oo. May pasyente din ho akong anak sa ospital na yun, sir. Malubha mo ang sakit niya at kailangang maoperahan, sabi ng doktor. Kaya lang ay wala akong mautangan ng pera. Ang buhay ng tao ay hindi maisasalba ng pera. Alam ko po iyon, pero bilang isang magulang na nagmamahal sa aking anak, gagawin ko ang lahat ng paraan para maisalba ko ang buhay ng aking anak. Ilan ba ang anak mo? Nag-iisa lamang po si Junior ko. Katunayan po, menopause baby na po siya dahil may edad na kami ni misis ko nang mabuntis siya. Labis pong kagalakan ang sumapuso namin sa pagkakaroon namin ng anak. Isa siyang lugod at galak sa aming tahanan. Nagpasalamat nga po kami sa Diyos dahil biniyayaan pa kami ng anak. Hindi na kumibo ang pasahero. Patuloy naman nagkukwento ako ng aking mga pinagdaanang buhay. Ang hirap na tinamo ko bilang ulila na sa magulang. Nakikinig lamang siya. Sayang at naging mahirap lamang ako. Na hindi ko man lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Ngayon ay nanganganib pa ang buhay ng anak ko. Mabuti pa si Mang Vicente, ang mayamang loan shark sa aming lugar. Marami siyang pasalapi, namumuhay sa karangyaan. Sa kanya nga ho kami lumalapit kapag nagigipit sa pera. Pinauutang naman niya kami, pero sa sobrang patubo, halos maging alipin na kami ng kanyang pautang. Tulad ng inutang ko sa kanya, halos tubo lang ang naibabayad ko.
Kung tutuusin ay bayad ko na sana ang kapital, pero hindi ito nababawasan dahil ang tubo ay nag-aanak ng panibagong tubo. Kanina ay halos nagmamakaawa akong lumapit sa kanya, pero pinagkaitan niya ako. Hindi niya naisip na buhay sana ng anak ko ang may sasalba ng salaping inuutang ko sa kanya. Isang malalim na buntong hiningang narinig kong wari ay hinugot ng lalaki sa kanyang dibdib. Nagulat na lamang ako ng parahin niyang taksing minamayan ko sa mismong tapat ng aming bahay. Diyan ho ako nakatira, sir. Sabi ko sa kanya sabay turo sa bahay ko. Inakala kong bababa na siya, pero natili siyang nakaupo sa loob. Tinawag ko ang kanyang atensyon. Sir, bababa po ba kayo? Tanong ko. Sa banda roon, patakbuhin mo pa. Utos niya. Muli kong pinaandar ang taxi. Gusto ko sanang bumaba kanina para umuwi sandali at alamin kung nakauwi na ang misis ko sa amin. Pero nahihiya naman ako sa pasahero ko. Naisip kong pagbaba na lamang niya, saka ako dadanang saglit sa aming bahay. Patuloy sa malakas na pagbuhos ng ulan. Hindi katulinan ang takbo ko nang parahin akong muli ng pasahero ko. Nakita ko sa tapat ng bahay ni Mang Vicente ako naroon. Umama ang lalaki na hindi nagbayad sa akin. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa bakuran ng bahay ni Mang Vicente. Hindi ako umalis sa pagkakaparada ko sa tapat upang hintayin lumabas ang pasahero ko at singilin ang bayad. Habang naghihintay, iniisip ko kung anong pakay ng pasahero ko kay Mang Vicente. Kilala ba nito ang matandang loan shark? Kung kilala nito, nangangamba akong baka sabihin niya kay Mang Vicente ang pinagsasabi ko kaninang laban dito. Hindi pa natatagalan, bigla akong nakarinig ng iyakan sa loob ng bahay. Maya-maya ay nakita kong buhat ng mga katulong at inaalalay lumabas ng bahay, si Mang Vicente. Kasunod nila ang umiiyak na asawa ng matandang loan shark. Taxi, taxi. Sigaw sa akin ng asawa ni Mang Vicente. Madali, isugod natin agad ang asawa ko sa ospital. Inatake siya. Atas nito. Pero, atubili akong isakay si Mang Vicente dahil iniisip ko ang pasahero kong pumasok kanina sa bahay nila. Babayaran kita ng doble mailigtas lang sa kamatayan ng asawa ko. Pagalit na sabi ng babae. Napilitan akong isakay si Mang Vicente at itinakbo ito sa pinakamalapit na ospital. Subalit dead on arrival na ito. Pagdating doon, agad ako nagbalik sa bahay ni Mang Vicente para alamin kung naroon pa ang pasahero ko. Pero itinanggi ng mga katulong na may pumasok doong tao bago atakin sa puso si Mang Vicente. Labis akong nahihugaan sa mga pangyayari. Sino ang naging pasahero ko? Bakit nung una ay sa bahay ko siya pumunta? Pero lumaon ay nagpahatid siya sa tapat ng bahay ni Mang Vicente. Pag-uwi ko ay nasa loob na pala ng bahay namin ang mag-ina ko. Inilabas na ng miss ko ang anak ko sa ospital at inuuwi ng bahay. Isang himala ang naganap kay junior ko. Nagkaroon ng improvement ng kanyang kalusugan. Nang ipasuri namin muli sa doktor, maging ito ay nagulat sa kanyang findings. Hindi na kailangang operahan ng anak ninyo. Wala na siyang sakit. Milagrong naglaho ang tumor na nakita ko sa kanyang baga. Masaya ko higit ang asawa ko sa aming natuklasan. Ligtas na sa kanyang karamdaman ng anak namin. Wala pa kami inaalala sa perang aming sanang gagastusin. Malaki na si junior ko at nag-aaral na sa elementarya. Pero hanggang ngayon ay sumasagi sa isipan ko ang aking naging pasahero ng gabing iyon na namamasada ako ng taxi. Tama siya. Ang buhay ng tao hindi maisasalba ng kanyang salapi. Tulad ng nangyari kay Mang Vicente, iisa ang iniisip ko kung sino ang naging pasahero kang iyon. Kayo, pareho rin ba ang iniisip ko?